SONA ng Pangulong Marcos sa darating na July 27, 2026 ay may malaki daw na pasabog. So anong magiging pasabog ng Pangulong Marcos sa darating na Lunes? July 27, 2026. Kung ang pasabog na yan ay hindi magagamot na maibalik ang tiwala ng tao sa pamahalaan ng gobyerno, ang pasabog na yan ay hindi po matatawag na pasabog. At isa pa, malinaw naman na sa kasalukuyang panahon ay patuloy po na bumababa ang satisfaction rate ng ating Pangulo. At kasabay po nito na isa sa kinadidismaya ng maraming tao, imbis po na ipagpatuloy ang pagdinig at pagsasaliksik sa flood control funds na ninakaw ng mga magnanakaw, ang ginawa po ay itinuon ang Senado sa ibang bagay. Kagaya halimbawa ng impeachment at pagpapakulong ng mga ilang senador, bagay na hindi naman masasagot o mabibigyang solusyon ang mga nanakaw na pondo para sa flood control. Ito ang matatawag na malaking pasabog na hanggang ngayon ay hindi po napipigilan ng kasalukuyang administrasyon. Dahil sa damdamin ng mga tao, patuloy nilang nararanasan ang hirap sa buhay na ito, kagaya halimbawa ng patuloy na pagtaas ng electricity rate na ngayon ay hindi pa rin nasusolusyonan. Isa pa po dyan ay ang konting ulan sa Manila. Makikita po ninyo sa video na aking ipiniplay ngayon sa nasa itaas ay baha sa EDSA. Paano po kung halimbawa lumakas ang ulan, halimbawa ay dumating ang panahon na talagang buong isang linggo ay umuulan. Kamusta naman ang mga simpleng tao na kapag hindi nakapasok sa kanilang trabaho ay kakapusin na sa susunod na kinsenas? Ano man ang maging pasabog na inihahanda daw ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA, hanggang ngayon, wala pa rin pong mastermind. Hanggang ngayon, hindi pa rin po nakukulong ang kanyang pinsan at hindi pa rin nakukulong si Congressman Saldico. Hindi nga nila matagpong kung nasaan Hanggat ang tiwala ng taong bayan ay hindi na ibabalik sa pamahalaang gobyerno, ang pasabog pong iyan ay hindi po matatawag na pasabog. At isa pa, hindi ang kailangan ng taong bayan ay yung nakakagulat na pagtatalumpati sa Kongreso. Ang kailangan ng taong bayan ay isang resulta na makapagbibigay ginhawa sa mga mamamayang tao. Kagaya limbawa ng mga jeepney drivers, bus driver, tricycle driver, mga TNVS, di po ba napapansin niyo sa mga ilang balita ay sila ay nagrarally dahil nga sa pagtaas ng gasolina na sa mga susunod na linggo ay tataas pa nga daw. Kung kaya't ang inaabangan ng mga taong bayan na talagang makakagamot sa pagkadismaya nila sa administrasyong ito ay yung mga bagay na hakbang na makapag-aangat o makapagpapaginhawa sa mga tao. Hindi naman sinasabi ng taong bayan na akuin na ng gobyerno ang ikinabubuhay ng bawat Pilipino. Ang sa atin lang bilang mga Pilipino, bilang mga nagsusumikap sa mundong ito, ang gusto lang namin ay kung meron mang hakbang, kung meron mang pasabog na gagawin ang Pangulong Marcos sa kanyang SONA, sana tiyak na mararamdaman ng taong bayan. At dahil nga sa patuloy na nasasaksihan ng mga tao sa nangyayari ngayon sa Senado, marami na pong mga Pilipino ang dismayado. Kung kaya't hindi mapigilan ng pagbaba ng satisfaction rate na umabot na po ng negative 34 ang satisfaction rate ng Pangulong Marcos Jr. Sino ba namang hindi madidismaya? Isipin po ninyo, ang gusto ng taong bayan ay mabuksan at patuloy na saliksikin ang flood control issue na ninakaw. Pero anong nangyari? Napunta po ang Senado sa usaping impeachment sa Vice Presidente na sabi nga ng Pangulong Marcos noong mga nakaraan ay hindi makapag-aangat ng isang buhay ng Pilipino ang impeachment trial na yan. At pagkatapos ay ang ikinulong ay mga taong gumagawa ng paraan para solusyonan at matumbok kung sino ang dapat papanagutin sa mga nagnakaw sa pondo ng kabangyaman ng Pilipinas. Halimbawa, si Senator Rodante Marcoleta, ipinakulong sa kasong plunder na hindi naman pera ng taong bayan. At pagkatapos, nakikita natin lahat ng mga ganung uri ng hakbang, alam ng taong bayan, hindi masasagot o masusolusyonan ang problema tungkol sa flood control issue. Ngayon, kung meron mang dapat maging pasabog ang Pangulong Marcos, siguro sabihin niya sa kanyang SONA sa darating na July 27, 2026, ia-allowed na niya
na ipagpatuloy ang pagdinig at pagsasaliksik sa flood control issue. Ipatatawag si Congressman Saldico kahit sa online lang. Ang mahalaga ay makausap nila ng live at madinig ng taong bayan ang kanyang side. At saka lilitisin naman ng mga in charge kung gaano katotoo ang kanyang mga naging pahayag. At kasabay nito yung mga 18 ex-Marines, no? Dapat ipatawag nila yon. At sana po ay magampanan naman ng kinauukulan ang bagay na yan. Kaya sabay-sabay nating abangan kung masusolusyonan ng administrasyong ito na maibalik ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaang gobyerno. Ako po uli si Kuya Midan at patuloy po kaming nakasaludo sa inyo kung kayo po ay mananatili sa katotohanan. Peace.